Amen. Praise the Amen. Lord. Sorry. Okay, so salamat. Yun ang dapat. Okay, so tawagin po natin yung groups. And then pakihanda po yung ating pong mga kanta for our choir. Tawagin po natin yung ating group singing. Starting po kulang po yan. Wala po si Sher. Wala rin. Ayaw pala sa Tatlo ka na nakaste. Have you ever talked to God? Tell him that you need a friend to pray in Jesus' name, believe. Believe that answers prayer. And you're whispering of God. You can cry when you're alone. To him, you don't have to pray out loud. To him, he knows your
Wyatt, pakibigyan mo na sila ng mga copy. Dito na kayo. God has not given us the spirit of fear. God has given us the strength to obey. With power and sound mind, with love they unfailing kind, obey not the shame of His way. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful. Every day do we live, do we die? No man that seeketh after things of this life is a soldier who passes the test. Be faithful, be working, be running, be serving, be searching His word for His best. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful. Every day do we live, do we die? Living or dying, beyond or be dying, from this wretched life to love and forgive. A life that is on fire, beyond me our heart's desire, be faithful from now to the grave. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful. Every day do we live, do we die? May the Lord find
salamat. Salamat po. Salamat po sa mga special numbers sa ating solo, sa ating group, at sa ating pong choir. At mga bata, kasama din kayo. Yung mga malalapit lang naman. Okay, so isama natin to sila Brea, si Mia, para makasama sila. At habang bata pa, yung ating boses, imbis na ialay natin sa mundo, mas maganda na ialay natin sa Panginoon. Amen? So, tandaan po natin na once na ikaw ay naligtas, ikaw ay naging isang lingkod ng Diyos, ito ang panahon para ikaw din naman ay makapagbigay ng kapurihan sa Panginoon sa pamamagitan po ng pag-awit. Tandaan nyo po, sabi ko sa kanila, para ganahan ang mga ngaral, dapat sa pagpapaawit pa lang ng kanta at mga special numbers, maganda na po yung impact nito sa tao. At alam nyo po, pag na-bless ang tao sa mga awitin, I believe mabibless din po sila sa mga preaching. At tandaan nyo po, napaka-importante na tayo po, yung ating inaawit ay para sa Panginoon. Oo, kaysa naman yung inaawit natin sa kamunduhan, yung ating pong mga awitin. Kaya tinanong ko yung iba, nagbibideo okay ka ba? Minsan lang nagkakaraoke. Kaya sabi ko, good. Sabi ko, kasi pag gumaawit sila sa mga video okay, biritera yan eh. Anyway, hindi naman sa mga video okay lang yan. Basta para sa Panginoon, huwag mong isipin na hindi maganda ang boses mo. Amen? Pag ikaw ay umaawit para sa Panginoon, yan ang pinakamagandang bagay na pwede mong maialay para sa Panginoon. At muli, once again, tayo po ay hindi na po magpapakatagal. Tayo po ay magbubukas ng ating pong mga Biblia. At hilingin ko po na buksan po natin sa Matthew chapter 6 verse 33-34. Ito po ay napag-aralan na rin po natin. Ito rin po ay memorize na po siguro ng iba sa atin at inaawit po natin. At nais ko po na ulitin ulit itong versikulong ito sa magkaibang mensahe. Ano po? Okay, so tayo po'y tumayong lahat bilang pagrespeto ng salita ng Panginoon. I repeat, Matthew chapter 6 verse 33 hanggang 34. At basahin po natin ng sabay-sabay. Ready now? Read. But seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. 34. Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Tayo po ay manalangin. Once again, Lord, i-bless niyo po ang mensahe. Dalangin ko po ang iyong patuloy na pangunguna sa buhay po namin. I-lead niyo po kami at patawad po sa kasalanan namin nagawa. In Jesus Christ name we pray. Amen. Pwede na po kayo maupo. At ilingin ko po, wala na pong maingay, wala na pong magkwentuhan, wala na pong titingin sa mga cellphone, mga bata. Okay, iwasan na po natin ang tayo ng tayo, mga bata. Okay? So tayo po ay mag-aaral para mapadali po ang mensahe. Kasi ang isang dahilan bakit tumatagal ay tumatayo. So dito po sa atin pong pag-aaralan, ang nais ko po na bigay na title ay The Focus of Your Life. Ano po? The Focus of Your Life. Ano ba yung focus ng ating buhay? At kung titignan po natin sa Psalms 90 verse 12, anong sabi niya po dito? So teach us the number of our days that we may apply our hearts unto wisdom. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan. So ang ibig po dito na maipakita po sa atin
na habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, ay dapat matuto tayo, marunong tayo, at dapat naiintindihan po natin yung mga salita ng Panginoon na naituturo po sa atin. Alam natin kung ano ang nais ng Diyos, kung ano ang plano ng Panginoon sa buhay po natin, at kung ano yung nais niya na maging ikaw balang araw. So, someone has observed that life is like a money. Ang buhay ay parang pera yan. At bahala ka kung paano mo gagamitin yan. Pero dalawa lang po ang pwede mong gawin. Pwede mong i-invest ito para lumago or pwedeng sayangin mo ito. So tandaan po natin na ang buhay parang pera yan. Kung paano mo i-invest yan at kung paano mo igugugol yan sa mga walang kwentang bagay. So ano ba yung mga walang kwentang bagay na dapat po nating makita at maunawaan? Na ang buhay po natin, lagi po tayong nakafocus dito sa mundong ito. Pero hindi po tayo nakafocus sa Panginoon. Na hanggang sa ikaw ay tumanda, hanggang sa ikaw ay mawala sa mundong ito, pero yung buhay mo hindi mo naibigay para sa Panginoon. Pero ano naman po yung investment sa mundo po natin, ay sa buhay po natin para sa Panginoon? Ito yung investment na kung saan kahit bata ka pa lang, meron ka nang ginagawa para sa Diyos. Yes, kung titingnan po natin, lahat ng bagay dito sa mundong ito, pag ginagawa po natin para sa Panginoon, libre yan. Pero tandaan mo, yung ginagawa mo dito sa mundong ito na para sa Panginoon, nag-i-invest ka sa langit. Hindi po sayang yan. Hindi po mawawala yan. Kung titingnan po natin, meron namang kapalit yung mga ginagawa mo dito. Binibless ka ng Panginoon, binibigyan ka ng proteksyon ng Diyos, binibigyan ka ng provision ng Panginoon. Lahat ng bagay na yan, ginagawa yan ng Diyos para sa iyo. Why? Kasi ikaw ay naglilingkod para sa Panginoon na kahit mainit, pinagpapawisan ka, pero hindi mo tinitignan yung lugar. Kasi ang gusto mo, makapagbigay ka ng kapurihan para sa Panginoon. Yun yung dapat. Hindi ka lang para doon sa magagandang bagay o maayos na lugar, kundi kahit saan ka ilagay ng Panginoon, natututo ka na makontento sa mga bagay na nais ng Diyos para sa iyo. But listen, tandaan po natin na ang focus ng ating buhay ay sa Panginoon. At tandaan po natin yan. Sa mga young people, alam ko madami tayong, meron tayong gustong makuha balang araw. Kung bakit po tayo nakafocus sa isang daan na kung saan doon ka lang. Siyempre, kung titingnan po natin, yun ang buhay talaga natin eh. Ngayon, kapag ikaw ay, ngayon, bata ka pa, now, whether you are young or old, matanda, bata, may edad, bata, malakas, mayaman, maaari mong gawin yung mga natitirang bahagi ng iyong buhay sa pinakamaganda sa iyong buhay. Tandaan mo, kung kayo po ang tatanungin ko para sa iyo, ano yung pinakamagandang pwede mong gawin sa buhay na meron ka? Siyempre, kung iisipin natin, ako, pastor, gusto ko ma-enjoy ko yung buhay sa mga bagay-bagay dito sa mundong ito. Pwedeng ganun eh. Dahil may pera naman ako, pwede kong bilhin ng gusto ko. Dahil malaya ako, pwede kong gawin yung gusto ko. Pero kapatid, yun ba yung dapat at nararapat na gagawin natin para magawa natin ang pinakamagandang bagay sa mundong ito? Hindi po, kapatid. Ang pinakamagandang bagay na pwede mong magawa sa mundong ito ay maglingkod sa Diyos. Yes. Kahit nagtatrabaho ka, pwede mo mapaglingkuran ng Panginoon. Kahit busy ka sa maraming bagay, sa trabaho, sa eskwela, sa pag-aaral, pwede mong gawin na maglingkod para sa Panginoon. Yun nga lang,
gawin mong una ang Diyos sa buhay na meron ka. Amen po ba? So number one, nadais ko po na makita po natin dito the focus of your life. Number one, the priorities. Siyempre, pag priority, o your priority, siyempre, pag sinabi natin priority, marami tayong mga prioridad sa buhay. Ang sabi ng iba, alam mo, pastor, ang pinaka-priority ko sa buhay, family. Pamilya. Yes, hindi ko po sinasabi na hindi mahalaga. Kasi yan ay ibinigay sa iyo ng Diyos at dapat lang na yan ang pagfokusan po natin. Ang sabi ng iba, career. Yes, walang masama. Kasi dyan tayo kumukuha ng ating pangangailangan, trabaho, pag-aaral. Yes, tama yan, young people. Maganda na mag-aral. Maganda na tapusin kung ano yung mga gusto mo sa buhay. Pero tandaan mo, meron pa pong mas priority sa mga bagay na yan. Amen po ba? If your priority are not in order, your life will not be in order. Kung ang iyong mga prioridad ay hindi maayos, ang iyong buhay ay hindi magiging maayos. Kasi hindi mo alam kung ano ang priority mo. Sa sobrang dami, nalilito ka na saan kaya dito. Subukan mo. Pag ikaw gumawa ng isang bagay, tapos biglang lumipat ka sa kabila, tapos lumipat ka ulit sa kabila, imbis na matapos mo na dahil nakapokus ka doon, hindi mo natatapos. Kasi iba-iba ang priority mo. Ano pa? You don't have to pray about what your number one priority in life. Hindi mo na kailangan manalangin kung ano yung number one na priority sa buhay. Iisipin mo lang. Igagawin mo lang, pagpaplanuhan mo lang. Ito. Ano ba? You don't have to discuss it. You don't have to look for it. Amen? Hindi mo kailangan hanapin ito. Kasi nandyan na yan. Ano ba? Ano sabi po ng Bible? But seek ye first. Unahin mo muna ang kaharian ng Diyos. But first, before you seek the kingdom, you must seek the King first. Sino ba yung hari nating pinaglilingkuran? Ang Panginoon. Amen. Mahirap naman na pupunta ka sa langit. Meron bang ganon? Pumunta sa langit na hindi tinanggap si Jesus Christ? Wala po. Kailangan niyan tanggapin muna si Kristo para mapunta sa langit. Ganyan ang buhay po natin. Gusto mo na maging matagumpay sa buhay, unahin mo ang Diyos. Ito ang lagi kong sinasabi sa mga estudyante po natin. Gusto mo makapagtapos sa pag-aaral, gawin mong priority ang Diyos. Tatlo lang naman yun eh. God, una, family, pangalawa, pangatlo, pag-aaral. Siyempre, pangapat, trabaho. Pag nakapag-graduate ka na, magiging pangatlo na yung trabaho kasi magtatrabaho ka na eh. And then, pag may trabaho ka na, susunod yung magpapamilya ka sa mga young people. Tandaan po natin, mayroong pagkakasunod. Amen po ba? Mahirap naman yung trabaho ka ng trabaho pero wala kang pakialam sa pamilya. Mahirap din naman na priority mo ang family bago ang Diyos. Kung sinabi ng pamilya, huwag kang magsimba, unahin mo muna ang pamilya mo. Wala na. So tandaan po natin, kailangan maayos yung ating pagkakasunod-sunod pagdating sa ating mga priority sa buhay. Kasi kung hindi mo alam kung ano ang uunahin mo, hindi ka magiging matagumpay sa buhay na meron ka. Kahit meron kang trabaho, kahit meron kang kayamanan, kung hindi naman priority ang Diyos sa buhay na meron po tayo, hindi ka kailanman magiging masaya. Ang daming mga tao na successful sa buhay. Pero dahil sa sobrang busy nila, hindi nila ginagawang priority ang Diyos, pero kailanman hindi nila nai-enjoy yung buhay na meron po sila. Kaya, kahit wala naman tayong maayos na
Kahit wala naman tayong kayamanan na tulad ng marami, nagagawa naman nating umiti eh. Amen? Kahit wala kang ulam na masarap, masaya ka pa rin. Well, sino ba sa atin kumakain na nga malungkot pa? Mabalin siguro no kanayon nga si Damkat. Natong. Nakakaintindi ka Ilocano ano? No, minsan kasi nag-Ilocano ako eh. Well, edi ubing kami, mas masarap kumain ng bagoong na mong jay di pagkalam ngay jay na po eh. Sa mong to isaw-saw jay. Bagoong. Masaya ka na. Di ba? Yung iba nga, minsan ito yung kasama ko, minsan mayroon namang ulam, pwede namang bumili ng ulam, pero minsan kumakain yung kanin nandun sa baso. meron namang pambili. Pero sabi ko, nai-enjoy niya pa rin. Mananampalataya, pero pag ikaw hindi ka Kristiyano, lagi kang maarte sa buhay. Hindi mo alam kung ano yung priority mo sa buhay. So, bakit? Kailangan nating hanapin una ang Diyos. Tandaan po natin, dahil ang Diyos may kasiguraduhan. Amen. Sigurado ka pag nasa Panginoon. Pangalawa, ang Diyos nasa Kanya lahat. Yes. Yung mga tinatangkilik natin sa buhay, pwede lang naman nating hingiin sa Panginoon yan eh. Ngayon, kung hindi mo talaga makuha yan, ibig sabihin, hindi niya ibibigay sa'yo dahil baka dyan ka masira. Lord, bigyan mo nga ako ng sasakyan. Paano ka bibigyan ng sasakyan kung di ka naman marunong mag-drive? Sabi nung iba, matututo ka lang kapag meron ka na. Pero, mababangga ka muna kung bago ka matuto. Bumili ka ng bago, yun. Kaya naalala ko tuloy, alam niyo yung mga nagpa-practice magmotor? Ewan ko, ginawa namin, di ba, ginagawa na to. Kukuha yan sila ng hulugan. Hulugan ng motor. Pag di marunong mag-drive, hulugan. Yun ang pagpa-practicein nila. Pag barog sila at nasira yung motor, pero natuto na silang mag-drive, ipapabatak na nila yung motor, saka sila bibili ng bago, ng mas maganda pa. Sabi ang tatalino nito eh. Eh kaming mga walang motor, na walang pambili ng brand nyo, doon kami sa second hand. Kaya mga nabibili namin, yung mga pinagpraktisan. Pero tignan nyo ano, balik tayo sa motor. Sa pinagpraktisan. Hindi ka matututo na magawa ang isang bagay hanggat hindi mo binibigyan ng focus. Ganun. Walang madali sa mundong ito. Sa paglilingkod natin, tignan nyo ano, bakit nung tayo ba nag-start, bibigyan pa tayo agad ng Diyos ng magandang building, magandang bahay, the aircon? Hindi. Yung iba dyan, naabutin ng ilang taon. Nung tayo ba nilagay sa lugar na ito, bibigyan ba tayo agad ng lupa? Hindi. Kailangan muna natin magtiis ng maraming taon. Pastor, ilang taon mo ba kami patitiisin? Hanggang matutunan natin kung paano tayo or papaano natin i-priority ang Diyos sa buhay ko natin. Amen po ba? Yes. Hindi po ako nawawalan ng pananampalataya na someday bibigyan tayo ng Diyos ng mas maayos at mas magandang lugar. I-priority lang natin ang Panginoon. Then family, and then trabaho, sa estudyante pag-aaral. Huwag mo nang love life. Amen? Yes. Mga young people ngayon, nakakita lang ng gwapo, akala mo mauubusan ng gwapo eh. Milyon ang mga binata. Pero, magtiis ka muna.
Amen, wifey? Sayang ang ganda at gwapo nyo kapag hindi nyo inuna ang pag-aaral. Pero, dapat, ang pinakauna sa lahat, maglingkod sa Panginoon. At yun ang pinakasigurado sa lahat. Ang Diyos walang anumang paborito, ngunit meron siyang matalik na kaibigan. Ano sabi niya doon sa James 4 verse 8? Hanapin ninyo ako at masusumpungan ako. Alam niyo po kung sino yung naghahanap sa Panginoon, malapit ang Diyos sa kanya. Kaya tignan mo, yung mga tao na matatapat, sila yung nakakaranas ng enjoyment ng buhay. Hindi man lagi, pero parang magaan. Parang hindi siya sobrang bigat. Kasi alam niya na sa buhay niya, dahil kasama niya ang Panginoon, mas lalo siyang pinagpapala ng Diyos. Pero tingnan mo yung Kristiyano na malayo sa Diyos, mahirap, hindi niya makikita yung kasiyahan sa buhay. Yung mga anak po ninyo, kaya sabi ko po kay Jalen, sabi ko, umawit ka para sa Panginoon. Sayang yung boses mo pag hindi mo ginagamit sa Panginoon. Na sinabi ko sa mga young people. Mas maganda na habang bata pa lang, i-train mo na. I-train na natin na maglingkod sa Panginoon. Tignan mo yung mga bata dyan. Hindi nila priority ang Diyos. Nasaan sila pag Sunday? Nasaan sila kapag araw ng para sa Panginoon? Wala. Maliban lang kapag talagang busy ka. Pero yung mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon, walang pakialam na. Sayang. Sayang. Nangihinayang sila. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall be not much more clothe you, O little faith. Yung nagiging basit, iti pa nagpamati natin ni Apo Diyos, maliit. Saan kailangan natin gawin? Therefore, take note of, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or whether wherewithal shall be clothed. Kaya wag kayong mga balisa. Sabi niya, na mga sabi, ano ang aming kakainin? Adapay lang karga niya pamaga sa problema tika nung bigaton. Di pa lang nas na ibos jay, sida nga ano po, problema pa lang ti sida damdama. Nya nga ta ti sida damdama. Pero katotohanan, nagsisi talaga ako eh. Kahapon, bumili talaga ako nung bugi eh. Akala ko gustong-gusto nung kasama ko yung bugi, ayaw ata. Buti na lang, bumili ako ng kalahating kilong yung laman. Yung bugi, yung itlog nga nga babasit. At ang amin nagigay nung ilutom, naluknang. Ajay, hindi ilutom eh, timbangkon, kasla yelo. So nga, problema toroy, no kasanok nga ibusan. May sakilo pa yung dyan nalak. Okay. Pero kung alam ko lang na ayaw niya, hindi ako bumili ng laman para siyang kumain. Wag natin problemahin kung ano yung kakainin natin, ano yung iinumin natin, kung ano yung isusuot natin. Well, amoyo da ito eh. No, pag first time na makikita niyo ako, pwedeng isipin mo, nagyaman da ito yung tao na yan. Pero dahil kilala nyo naman ako, ay, bago lang ni Pastor tinapintas. Ngam dyan pulsana na ito, awan, kapos. Pero kung ibang tao, pwedeng pag-isipan eh. Pero tandaan nyo ano, kahit wala kang pera, sa damit man lang, malinlang mo sila, okay na yun.
Di ba? Uso pa yung scammer tata. Kaya, kapatid, huwag tayong maproblema sa mga bagay-bagay na meron po tayo. Amen? For after all these things, do the Gentiles seek. For your Father, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Ammo ni Apo Diyos nunya itika sa pulam. Parang, bigyan ko kayo ng isang ilustrasyon, parang mga anak lang yan eh. Alam mo naman na kailangan nila ng baon araw-araw. Pero hanggat hindi sila hihingi, hindi mo bibigyan. Ganon din ang Diyos. Pero kung ikaw, mabait kang anak, kahit hindi mo sabihin, bibigyan ka agad, sobra pa. Bakit? Masipag ka eh. Mabait ka eh. Pero pag inutusan ka, yamot din siya, kakanayon mo din dito nga, tagalinis, tagainaw. Di ba? Ayan. Kung ano, mami, ano ba tawag nyo? Padawat man tibalon. Dawat tibalon, nagsadot kan tupay. Diba? Ganon tayo eh. Masisisi mo ba yung mga magulang mo? Hindi mo masisisi yan. Bakit? Kasi ikaw, pasaway ka. Pero kung ikaw, naglilinis ka, umaga pa lang, nagpupunas ka na, nililinisan, nagluluto ka na. Kahit mulagatam lang ni mama, kasjay mo lang, amunan, sobra pa. Ganon ang Panginoon. Pag alam niya na matapat ka na naglilingkod sa Panginoon, kahit hindi ka humingi, ibibigay niya kung ano yung pangangailangan. Kaya minsan, di ba, nagtataka ka na lang, biglang may dumadating na hindi mo naman pinag-pray. Bakit? Kasi alam ng Diyos kung ano yung nasa puso mo. Pinapriority mo ang Panginoon eh. Alam niyo po kung ano yung pinaka-blessing sa atin? Nung nag-start po tayo nag-support ng mga missionaries, hindi ko naramdaman yung bigat sa ministry. Tama po yun. Kung titingnan po natin, parang hirap tayo. Sabi ko sa mga sinusuportahan po natin, maliit lang yan na amount. Pero galing sa mga puso ng mga kapatiran yan sa Kanayakan. Kaya nung nag-start po tayo, nag-support, masaya din ako magbigay para sa gawain eh. Plus ngayon, magdadagdag tayo ng another commitment para makabili tayo ng sarili nating lupa. At kung saan tayo ilagay ng Panginoon, mas maganda yon. At ang prayer ko, sana ito na lang ang ibigay sa atin. Someday. Kung hindi man ito, sa anggo tayo. So by December, ang prayer ko, ang plano namin ni Mrs., yung mga sahod niya, iipunin namin, pambibili namin ng sidecar kasi kailangan natin sa ministry. Sacrifice. Hindi mo gagawin yan kung hindi mo mauunawaan ang maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Yung pagbibigay natin, kung ordinaryong tao, sino ba tao magbibigay para sa Panginoon? Pwedeng isipin mo, iso nga tumagtaba di Pastor Vita, iso di kankanin na di itikit. Pwedeng ganun eh. Pwedeng ganun. Pero kita, at pa iso magnanataba di Pastor Vita. Pero, sana walang mag-isip ng gano'n. Pero salamat. Hindi ako ang makikinhabang yan. Ikaw. Wala kang sakit. Wala kang sakit. Sipon lang, ubo. Yun lang naman sakit natin eh. Bibili ka ng damit, hindi naman napupunit. Laging bago. Maayos kayo. Araw-araw, pinoproteksyonan kayo ng Panginoon. Yun yung kapalit pag ikaw nagbigay para sa Panginoon. Pag ginawa mong priority yan, maniwala ka, hindi ako ang makikinabang, ikaw. Sabi ko nga, walang madali pag nag-uumpisa. Bala ko na ang kausapin yung may-ari eh. Ilipat na lang natin lagyan na lang natin muna ng tulda yan eh.
Kasi ang tingin ko, kasi para tayong sardinas na kapag dumami, parang mainit talaga. Ngayon pa nga lang, mainit na eh. But not only we are to seek the King, we ought to seek the kingdom. Ano ba yung kingdom? Tandaan nyo ano? But seek ye first the kingdom. Dalawa po yun, ang kaharian ng Diyos. Ang una, yung nasa langit, na kaharian ng Panginoon. Pangalawa na kaharian ng Diyos, ikaw. Nung tinanggap mo ang Panginoong Kristo, sinong pumasok sa buhay natin? Hindi si Jesus Christ, kundi yung Holy Spirit. Nung umakyat siya sa langit, anong sabi niya? And I will give you another comforter, which is the Holy Ghost. So yun yung nagko-convict sa buhay po ng bawat isa. At yun yung nagtuturo sa atin kung paano tayo mas lalong mapalapit sa Panginoon. At ang kagandahan po dito, tinuturuan ka paano ka mas lalong mapalapit. Yun nga lang, Christian, tandaan mo, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Amen? Templo ng Diyos ang iyong katawan. Sa simbahan pa nga lang, dito pa lang sa bahay pananambahan, pag pumasok ka, ayaw mo ng madumi. Di mas lalo kung yan ay templo ng Panginoon. Na dapat yung templo na yan, makita sa'yo kung paano ka nabubuhay para sa Panginoon. Amen po ba? Yes. Number 2, the purity. Pag sinabi nating purity, but seek ye first the kingdom of God in His righteousness. Katwiran. Hindi lamang natin hahanapin ang kanyang kaharian, dapat din natin hanapin ang kanyang katwiran. Ibig sabihin, hindi lamang natin hahanapin ang kontrol ng Diyos sa atin, ngunit kailangan din nating hanapin ang karakter ng Diyos sa loob po natin. Ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang dapat maranasan sa loob, ito ay dapat ipahayag sa labas. Nakikita. Kaya pag sinabing ikaw ay Kristiyano, nakikita sa'yo yung pagiging isang mananampalataya. Hindi lang sanguso, ay alam mo Brad, tinanggap ko na ang Panginoon. Totoo po yun. Kaya pag nasa church, parang anghel. Pagdating sa bahay, hindi na anghel. Bakit? Ganon. Kasi ang talagang tumanggap sa Panginoon na ipapakita, kahit saan ka pumunta, nakikita sa iyo yung pagiging Kristiyano. Sa pananalita, sa gawa, sa buhay na meron ka. Kaya, isa na dapat po nating maintindihan, pag ikaw ay isang Kristiyano, na bago ang iyong buhay. We are never going to make a difference in this world until the world sees a difference in us. Hindi natin kayang baguhin ang mundo hanggat hindi nakikita ang pagbabago sa buhay po natin. Yan ang ibig kong sabihin. Gusto mo na madala ang kamag-anak mo sa church, mag-umpisa sa'yo. Yes. May mga na-encounter ako na kapwa nating mananampalataya. Pastor, yung asawa ko, yung kapatid ko, paano ko kaya sila madadala sa church? Ang tagal ko naman na silang ini-invite sa church. Sabi ko, kapatid, huwag mong pilitin. Ipakita mo lang na ikaw ay Kristiyano, binago ka ng Panginoon. Yes. Dati lang naman si brother, yung mga young people natin sa Fernandez family, example ko lang po ito, si Dandan nag-church. Akala ko sino ba yung isa? Si Julius.
Si Julius yung talagang every Sunday, nasa church talagang pinupuri talaga ako. Brad, ang galing, amen. Sana magpatuloy ka. Si Dandan nun, maliit. Hindi ko lang pinapansin. Kasi mukhang pasaway eh. Asan ba yun? Nawala. Pero, sabi ko katagalan eh. Biglang may Cyrus, merong Karen, merong Pane, merong Grace, may mga bata. Pinilit ba yan? Hindi. Nakita sa buhay niya. Tandaan niyo po mga kapatid, hindi sa ganda ng pagtuturo para maingganyo mo yung isang tao. Hindi sa galing, hindi sa itsura, hindi sa magandang building, kundi kung paano ka mabuhay ng tama para sa Panginoon. Pag nakita nila yan, ma-amaze sila. Maku-curious sila. Ano kaya meron dun sa church? Pero kung bahay lang ang titignan mo, ayaw ko dun kasi mainit, maliit, tapos mukhang bahay lang. Hindi ka pupunta dahil maganda yung lugar. Pupunta ka dahil gusto mong maglingkod sa Panginoon. Amen? Ang ganda ang daming simbahan na magaganda. Nung nasa Manila po ako, ang dami kong pinuntahan ng mga simbahan. Sabi ko nga, ayaw ko nang parang kinukumpinsi nga ako na wag na akong bumalik ng Castañeda eh. Siyempre, bakit? Pag sa Manila kasi, maganda yung bahay, the aircon, maganda yung building. Pero hindi yon ang habol natin. Ang habol natin, merong mailapit at maligtas para sa Panginoon. At salamat maging kayo. Pwede rin naman kayo maghanap ng ibang simbahan na mas maganda. Pero bakit tayo nagtitiis sa lugar na ito? Dahil dito, naramdaman natin kung paano kumilos ang Diyos para sa atin. Purity. Paano mo ipapakita sa iba na binago ka ng Diyos? Ituloy mo lang yan, kapatid. Pag sinabi nila, wala yung church nyo, ang pangit, magpatuloy ka lang. Baptist, kaslabagtit naman. Pwedeng ganun. Uyawanda ka pa eh. Pero sige lang. Hindi ka pupunta dahil sa pangalang Harvest Bible Baptist Mission. Pupunta ka sa Bible Baptist Mission dahil sa Panginoon. Hindi sa akin. Baka magkasala ako sa Diyos. Baka ako pa, basta kunin pa ako ng Diyos ng maaga dahil sa inyo. Paanak ni pastor, kasi ni pastor tinag-invite. Hindi. Pupunta ka dahil sa Panginoon. Amen? Makulit lang ako, pinipilit lang kita. Pero tandaan mo, ginagawa mo ito, hindi sa akin, kundi dahil sa Panginoon. Last, malapit na po tayo matapos. In 4 minutes, tapos na po tayo. Prosperity. Kung uunahin mong hanapin ng Diyos, ano sabi niya? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Now, the Lord says that if you will seek His kingdom and His righteousness, kung uunahin mo daw, kung hahanapin mo daw ang kaharian at ang kanyang katwiran, lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ano ba yung mga bagay na yon? He was talking about all the things that people worry about. Ito yung mga bagay na inaalala natin. Pagkain, trabaho, pera, all the material things dito sa mundong ito. Pero gusto ko na maunawaan nyo saan galing yung mga bagay na yan. Sa Panginoon. Amen po ba? Ito yung blessing. Yung ibinigay sa iyo yung isang bagay na hindi mo pinaghirapan. Naghirap ka konti, pero binigyan ka ng Panginoon ng wisdom para magawa ang isang bagay. Kaya lahat ng meron tayo, lahat ng tinatangkilik natin,
malaking pagpapala po yan na galing sa ating Panginoon. Amen po ba? Yes. Tuloy lamang po natin ang buhay. Marami tayong pwedeng kaharapin, pero hindi dahilan para tayo manghina. Mas lalong magpatuloy po tayo. The prosperity, tandaan po natin, lay not up yourselves treasures upon earth. Huwag kayong magtipon ng kayamanan dito sa lupa. Biblical po where moth and rust doth corrupt. Ibig sabihin, na dito'y sumisira ang tanga at kalawang, at dito'y nangaguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Maganda yung pinayaman ka ng Diyos kaysa ikaw yung mismong yumaman. Dahil pinaghirapan mo. Alam mo kung bakit? Pag ikaw yung pinakamayaman, gabi-gabi yan, hindi ka makakatulog. Saan ko kaya ilalagay yung kayamanan? Baka tatakaw. Pero pag sa Panginoon yan, mawala man yan, ma-appreciate mo pa rin dahil ang Diyos mabuti sa buhay mo. Yes. We are told that people worry about food. Pagkain. Pagkain. Mamaya kakain ka. Kaya huwag kang mag-alala. Makaluto ka pa, tagawid tayo. Now, all of these are things that we need. We are told that people worry about fashion. Ano ba yung aking isusuot? Huwag kang problema sa isusuot. Alam nyo ang fashion ng mundo ngayon? Kaya ang itinuturo natin sa loob ng iglesia, yung pananamit na maayos. Kasi pag pumasok ka, tignan mo yung mga babae ngayon pag nanamit. Yung short nila hanggang dito na lang. Kita na yung itim dito. Pero pag sa loob ka ng church, tinuruan ka, hindi yung ang magpapaganda sa'yo, hindi yung katawan mo, kundi yung paano ka humarap sa harapan ng Panginoon. Boys, ang magpapaganda sa'yo, hindi yung kulay ng buhok, yung gwapo mo na ikaw haharap sa Panginoon. Yun yung tama. Amen po ba? Kaya ladies, pwede kang magsuot ng maiksi sa bahay lang. Sa Manila kasi, grabe. Kami pag nagsusulwining kami, ang Bible namin, hindi pwede yung parang kasing laki lang ng cellphone. Nasubukan ko po yun. Nagturo ako, buti na lang ang Bible ko malaki. Tapos yung haharap, maiksi yung short. Kaya, nakaganyan lang. Pero yung mga tao na hindi mananampalatay, yun ang gustong-gusto. Kaya, passion. Huwag kang mamroblema sa huwag tayong sunod sa uso. Meron tayong proper na pananaw. Amen po ba? At tandaan po natin, seek ye first the kingdom of God. Tayo po ito ba yung lahat? Ama naming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa umaga pong ito. Salamat po, Ama, sa inyong patuloy na pangunguna sa buhay po namin. Tulungan niyo po kami at kayo po ang siyang patuloy na kumilos sa bawat isa. Patawad po, Ama, sa mga pagkukulang, kasalanan na amin pong nagagawa sa araw-araw. Alam po namin, O God, na hindi po kami nararapat sa inyo. Pero salamat po, nandiyan ka na mapangunawa, mapagmahal, at nandiyan ka na patuloy na nangunguna sa buhay po namin. Tulungan niyo po ang iyong mga anak na ito sa kanilang mga gawain sa araw-araw, Panginoon. Tulungan niyo po sila na makuha po nila ang kanilang mga gusto sa kanilang buhay, Panginoon, na hindi po nila nakakalimutan. Salamat po, Diyos, at sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, kayo po ang siyang patuloy na kumilos, manguna at mangusap sa buhay po namin. Ito po ang aming samod-dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Okay, salamat po at